Hindi ka sigurado sa pangalan mo? Tanong sa kanya ng batang nasa ospital din. Lumingon si Tisay sa batang nasa wheelchair at may bonnet sa ulo. Pasyente rin ang batang lalaki sa ospital na yon. Hindi niya alam kung bakit sila nandoon. Ang sabi ng tatay niya na aksidente daw siya. Pagkagising ni Tisay, kahit pangalan niya, wala na siyang maalala. Hindi ko alam. Hindi ako sanay tawagin ng Tisay, sabi niya at tumingin sa batang lalaki. Ikaw, sigurado ka ba sa pangalan mo? Ngumiti naman ito. Oo, sigurado ako. Binigay sa akin yun ng parents ko simula bata pa. Ako si Miko. May leukemia ako kaya pabalik-balik kami rito. Wala na nga akong buhok. Pero hindi sumusuko ang mommy at daddy ko. Kaya hindi rin ako sumusuko. Mabubuhay pa ako ng matagal. Huwag ka rin sumuko. Wala ka lang namang maalala. Walang maalala si Tisay kaya hindi niya matawag na buhay iyon. Nang magising siya, para siyang naliligaw. Walang kahit na anong pamilyar sa kanya. Ang sabi rin sa kanya, wala na rin siyang nanay simula bata pa lang. Pero hindi niya alam kung bakit sanay siya sa pakiramdam ng may itinuturing na ina. Gayunpaman, nang makita niyang tatay niyang si Mang Ben, doon pa lang siya tila napanatag. Tisay! Tawag sa kanya ni Mang Ben. Napalingon agad siya rito. Tay! May dala ng gamit si Mang Ben. Lumapit ito sa kanya at sinuotan siya ng pink na jacket. Tiningnang mabuti ni Tisay ang kanyang nakilalang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit malungkot ang mga mata nito. Uuwi ka na pala, Tisay? Malungkot na sabi ni Miko. May iwan na naman akong mag-isa rito. Sana katulad mo makauwi na rin ako. Tumingin ulit si Tisay kay Miko. Sana gumaling ka na. Sana may buhok ka na ulit. Napangiti naman si Miko at tiningnan ang buhok niya. Pwedeng akin na lang yung hair clip mo na ribbon? Kumunot ang noo niya. Bakit naman? Gusto mo to? Pang babae naman ang hair clip. Saka paano mo to gagamitin? Wala ka namang buhok. Gusto ko lang may maalala sa'yo. Sige na, Tisay. Ikaw lang ang naging kaibigan ko ditong bata sa ospital. Puro nurse na lang ang nakakausap ko. Hindi naman sila nakikipaglaro sa akin. Ikaw lang ang nakikipaglaro sa akin. Please? Pakiusap pa ni Miko. Marahan niyang kinuha ang hair clip at ibinigay rito. Ingatan mo yan na. Tumango agad si Miko at sumilay ang malawak ng ngiti. Ingatan ko to. Sana magkita tayo ulit. Magpapagaling ako, Tisay. Marahan naman siyang tumango. Sige, sana magkita tayo ulit, Miko. Pagkatapos ng pag-uusap nila, inakay na siya ni Mang Ben palabas. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Pero nang sumakay sila ng bus, alam niyang malayo pa ang pupuntahan nila. Tay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Tisay. Tumingin sa kanya si Mang Ben at sandaling hindi agad nakasagot. May kailangan kasi akong gawin, Tisay. Sana maintindihan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Uuwi na po ba tayo? Tanong ulit ni Tisay. Marahang umiling si Mang Ben. Hindi, Tisay. Dadalhin muna kita sa bahay ampunan. Iiwanan kita sa kakilala ko ron. Parang may humawak ng mahigpit sa kanyang puso. Bakit niyo po ako iiwan doon? Hindi po ba tayo uuwi? Nasaan po ang bahay natin? Napabuntong hininga si Mang Ben. Kasi, wala na kasi tayong bahay, Tisay. Ibinenta ko para may mapangbayad sa pangpa-ospital mo. Bumaba ang guilt sa dibdib ni Tisay. Pakiramdam niya'y naging pabigat siya sa kaniyang ama. Hindi niya naman gustong may mangyaring masama sa kanya. Lumandas ang isang butil ng luha sa pisngi ni Tisay. Kasalanan ko po ba? Sorry po, Tay. Sana po hindi niyo na lang po ako dinala sa ospital. Pasensya na po. Wala na po tayong matitirhan na bahay. May kung anong emosyon sa mga mata ni Mang Ben na hindi lubos na maunawaan ni Tisay ng mga sandaling iyon. Wala kang kasalanan. Sa lahat ng nangyayari, wala kang kasalanan. Yun ang tatandaan mo, ah. Huwag kang humingi ng pasensya. Basta kapag iniwan kita ron, magpapakabait ka, ah.
Mabuhay ka ng malaya. Piliin mo palagi ang mga bagay na gusto mo. Mata man niyang tiningnan si Mang Ben. Babalikan niyo po ba ako ron? Babalikan niyo naman po ako ron, di ba? Kapag iniwan niyo po ako ron, saan ka po pupunta? Maghahanap ako ng trabaho para makabili ulit tayo ng bahay. Para maalagaan ulit kita. Malungkot na sagot ni Mang Ben. At hindi ko alam kung kailan kita babalikan. Pero babalikan kita. Pangako ko yan sa'yo. Hindi na muling nagsalita si Tisay. Naninikip ang dibdib niya sa labis na takot. Sa mundong si Mang Ben lang ang tanging kaya niyang pagkatiwalaan, nangangamba siyang maiwan na namang mag-isa. Subalit naisip niya ang problema na kanyang dinala. Wala na silang bahay, ibinenta ng dahil sa kanya. Malaki ang nagastos sa pagpapaospital kay Tisay. Kaya ang tanging bagay na magagawa niya na lang ay ang huwag magreklamo sa desisyon ni Mang Ben. Naging mahaba ang biyahe papunta sa bahay ampunan. Nakatulog siya at nang magising, pinakain ni Mang Ben sa karinderya. Nang magpatuloy ang biyahe, sumakay naman sila sa tricycle. At nang matanaw niya na ang bahay ampunan, mas lalong tumitindi ang pangamba ni Tisay. Tay, pwede po bang wag niyo na lang po akong iwan? Natatakot po ako. Wala po akong maalala. Hindi ko sila kilala lahat. Tatay. Humigpit ang hawak ni Mang Ben sa kanyang kamay. Yumuko bago lumuhod sa harap niya. Tisay, babalikan naman kita. Pakiusap, hindi kita pwedeng isama sa pupuntahan ko. Magiging okay ka naman dito. Pangako, babalikan kita. May kailangan lang akong gawin. Tahimik na umiyak si Tisay. Babalikan mo po ako, Tay. Huwag po kayong magtatagal ha. Hihintayin po kita. Namumuo ang mga luha ni Mang Ben. Oo, babalikan kita. Hinawakan ni Mang Ben ang kanyang kwintas. At kahit anong mangyari, huwag na huwag mong iwawala to ha. Magiging susi to para makilala mo kung sino ka talaga. Ano pong ibig mong sabihin? May luha sa mukha na tanong ni Tisay. Napabuntong hininga si Mang Ben. Basta, malalaman mo rin. Katulad nga ng sinabi nito, naiwan na lamang si Tisay sa bahay ampunan. Ibinilin siya kay Nanay Josie na cook sa orphanage. Dahil hindi naman talaga siya katulad ng ibang bata na ipapaampon at wala na talagang magulang, hindi siya kasama sa budget. Talagang mabait lang si Nanay Josie na hatian siya sa kwarto at pagkain nito. Kailan ka kaya babalikan ng tatay mo? Ilang buwan na? Kinokontak ko pero minsan lang sumasagot. Mabuti na lang, nagpapadala ng budget kahit papaano. Hindi mo na kailangang makihati ng pagkain sa akin. Sabi ni Nanay Josie sa kanya. Salamat po sa pagiging mabait sa akin, Nanay Josie. May maliit na ngiti sa mga labi ni Tisay. Tumango naman ang ginang. Ayos lang, kababata ko kasi ang si Ben. Parang kapatid ko na rin. Ang tagal ko nang walang balita. Nagulat na lang ako, bigla kaming nagkamustahan. Alam niya kasing dito na ako namamalagi sa bahay ampunan hanggang sa lumaki ako. Mata man niyang tiningnan si Nanay Josie. Kilala niyo po bang nanay ko? Natigilan naman ito sa pagmuya. Yun lang. Hindi ko naman kilalang nanay mo. Sabi ko nga sa'yo, nito lang din kami nagkita ni Ben. Ako po, hindi ko po kilalang nanay ko. Sabi ni Tisay. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Nanay Josie. Sumagot naman siya kaagad. Wala po akong maalala. Kahit po pangalan ko, hindi ko rin po maalala. Na-aksidente raw po ako kaya wala po akong naaalala. At matagal na raw pong pumanaw si nanay, sabi po ni tatay. Tuluyan ang natigilan sa pagkain si Nanay Josie. Nako naman, matindi palang pinagdaanan mo. Kawawa ka naman pala. Sana, umayos na ang lagay niyo ni Ben para naman makuha ka na ulit niya rito. Sa mga lumipas na araw, tinanong ni Nanay Josie ang tungkol sa kanyang requirements para makapag-aral siya sa school. Nang malaman ni Tisay yon, tuwang-tuwa siya. Medyo natagalan pero nagawan din naman ang paraan na makuha ang mga requirements niya. Camille pala ang pangalan ng nanay mo. Queenie Marie Santiago ang pangalan mo. Nakangiting sabi ni Nanay Josie habang tinitingnan ang birth certificate niya. Pero bakit ganon?
Wala rito ang pangalan ng tatay mo. Hindi ka pa pala nakakapag-aral? Tanong ni Nanay Josie sa kanya. Tiningnan niya naman ito. Hindi ko po alam. Wala po akong maalala. Ay, oo nga pala. Baka kaya ganito dahil sa kondisyon mo. Kailangan mo ulit mag-start. Pero sana man lang, kinuha ng tatay mo ang old requirements mo kung mayroon. Kasi para namang imposible na 8 years old ka na, pero hindi ka pa rin nag-aaral. Kung magsisimula ka pa lang ngayon, ang laki mo na para maging kinder. Hindi na rin yun maintindihan ni Tisay. Wala siyang kahit na anong maalala. Tila nasa recovery stage pa siya. Nanginginig din ang kanyang kamay kapag sumusulat. Sa pagbabasa, pamilyar sa kanya. Tila nasa dulo ng kanyang dila ang sagot pero hindi niya maalala. Gayunpaman, naging matyaga sa kanya si Nanay Josie pati ang kanyang mga naging guro. Para na rin kasi siyang itinuturing na anak ni Nanay Josie. Walang asawa at walang anak ang kababata ni Mang Ben. Ulila pa at wala namang umampo noon, kaya ngayong nandoon siya, tinuring na lang din siyang pamilya. Nung una, tumatawag-tawag pa si Mang Ben kay Nanay Josie. Kahit paano, nakakausap pa rin naman ito ni Tisay. Pero ang madalas, naging minsan, at ang minsan, hindi na talaga nangyari. Mabait lang talaga si Nanay Josie para alagaan siya sa kabila ng walang natatanggap na sustento mula kay Mang Ben. Anong ginagawa mo? Ngumisi si Eunice, ang isa sa mga orphan doon. Naglilinis ako, sambit ni Tisay at hindi man lang tumitingin. Hindi pa ba obvious? Bakit ganyan ka sumagot? Naglilinis ka? Ngumisi si Eunice. Bakit? Hindi ka naman talaga taga rito. Hindi ka bagay dito sa orphanage. Natigilan si Tisay saglit. Alam niyang ibig sabihin ni Eunice. Hindi siya ulila tulad ng iba sa mga ito. Ngunit hindi yun nangangahulugan na hindi siya kabilang. Bagay din naman ako rito, sabi ni Tisay sabay taas baba ng kamay sa pagkukuskus sa sahig. Hindi lang ako katulad mo. Iniwan lang naman ako ng tatay ko kay Nanay Josie at babalikan niya ako. Tumaas ang isang kilay ni Eunice at nang aasar ng umisi. Talaga? Charity case ka lang pala, Tisay. Malamang, itinapon ka na rito ng tatay mo para hindi ka na niya makita. Ulila ka na rin, pero kahit ulila ka na, hindi ka pa rin kabilang sa orphanage. Namulang mukha ni Tisay. Tumayo siya at hinawakan ng mahigpit ang brush. Hindi totoo yan. Iniwan ako ng tatay ko dito para makapagtrabaho siya ng sobra. Magkapera at makabili kami ng bahay. Babalik siya. Nangako siya sa akin. Tumawa ng malakas si Eunice. Wala kaming pakialam, Tisay. Kung ganyan ang gusto mong paniwalaan. Ilang buwan na, hindi pa siya bumabalik, di ba? Hindi na siya babalik. Malamang, hindi ka na niya iniisip. Ang sama-sama mong bata, Eunice. Hindi naman kita inaano Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Tisay. Ngunit kinusot niya yun pabalik. Hindi siya iiyak dahil lang sa mga sinasabi ni Eunice. Wala kang alam? Sigaw ni Tisay at tumataas ng boses niya. Busy lang ang tatay ko. Babalik siya at iuuwi niya ako sa bahay namin. Hindi niya ako iiwan katulad ng sinasabi mo. Nagsimulang humagikik at magbulungan sa isa't isa ang iba pang mga batang babae na nakatayo sa likod ni Eunice. Nakakuyom naman ang mga kamao ni Tisay. Naiinis siya sa mga tingin ng mga ito sa kanya. Eunice, tama na yan. Bulalas ni Nanay Josie at lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito sa alaga ko? Humalokip-kip naman si Eunice. Totoo naman hindi na babalik ang tatay niya. Iniwan na siya rito. Naniniwala sa tatay niyang sinungaling. Hindi naman sinungaling ang tatay ko. Naiiyak niya ng sabi. Eunice, patuloy ni Nanay Josie at nanliliit ang tingin. Kayo talagang mga bata kayo, napakamamaldita. Huwag kayong magsabi ng mga bagay na makakasakit sa damdamin ng isang tao. Masama yon. Kailangan yung maging mabait sa isa't isa. Huwag kang maging malupit sa kapwa mo, Eunice. Walang maidudulot na maganda yan. Umayos naman si Eunice at ang mga kasama nito na nangaaway sa kanya. Gayunpaman, hindi na humingi ng tawad at basta na lang pumasok sa silid ng mga ito. Mas lalo lang naluha si Tisay. Nasa isip niya ang masasakit na mga salita ni Eunice.
Nangako sa kanya si Mang Ben na siyang pinanghahawakan niya. Hindi nito kayang iwan siya dahil ramdam niyang mahal naman siya ni Mang Ben. Lumapit sa kanya si Nanay Josie. Umupo ito sa tabi ni Tisay at banayad siyang tiningnan. "Tisay," mahinang sabi ni Nanay Josie. "Alam kong masakit marinig ang sinabi ni Eunice, pero walang nakakaalam kung anong pinagdadaanan mo at ni Ben. Pasensya na hinusgahan ka niya. Ganon talagang batang yun kahit sa iba. Maldita talaga siya." Tumingin si Tisay rito at nanlalaki ang mga mata. "Pero po, totoo po ba talagang iniwan na po ako ng tatay ko? Kapag tinatawagan po natin siya, hindi po siya sumasagot. Paano po kung iniwan niya na po talaga ako?" Hinawakan ni Nanay Josie ang maliliit na kamay niya at marahang pinisil iyon. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa tatay mo, Tisay. Pero ang alam ko, kahit anong mangyari, nandito lang ako palagi para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Naintindihan mo ba ako? Hindi kita iiwan. Napamahal ka na kaya sa akin?" Pinunasan niyang mga luha. Napakurap-kurap si Tisay sa bigat ng mga sinabi nito. Bahagya siyang nakaramdam ng pag-asa. "Pangako po?" Tanong ni Tisay, mahina pero sinsirang boses. "Pangako," sabi ni Nanay Josie na puno ng init ang mga mata. "Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan, ha?" Tumango si Tisay. Kahit hindi bumalik si Mang Ben, naiwan naman siya sa isang taong mabait at maaasahan. Umaasa pa rin siyang balikan ng kinikilala niyang ama. Ngunit ngayon na mayroon na siyang Nanay Josie, sapat na yon para kay Tisay. "Madam Glenda, may problema po ba? Bakit niyo po kami pinapatawag dalawa ni Tisay?" Narinig ni Tisay ang boses ni Nanay Josie. Malumanay, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Kailangan nating mag-usap." Matipid na sagot ni Madam Glenda at tumingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Tisay habang iniisip kung ano ang nangyayari. Iniisip niya kung bakit napakaseryoso ni Madam Glenda ng oras na yon. "Josie," usal ni Madam Glenda. 2 taon na rito si Tisay at walang palatandaan ng kanyang ama kung babalik pa. Walang sulat, walang mensahe. Alam mo naman siguro yan, hindi ba? At this point, dapat na natin siyang ituring na ulila. Hindi tayo maaaring maghintay ng walang katiyakan. Oras na para magsimulang maghanap ng adoptive parents para sa kanya. Bata pa siya kaya mas magandang mahanapan agad siya ng mga taong mag-aampon sa kanya. Baka matulad siya sa ibang bata dito na lumaki na lang dahil walang kumukup-kup. Nanlaki ang mga mata ni Tisay sa sobrang gulat. Bahagya siyang natakot na may ibang kukup-kup sa kanya. Noon pa man ay alam niya na, sa kaibuturan niya, na maaaring hindi na nga siya balikan ni Mang Ben. Napatingin muna sa kanya si Nanay Josie bago bumaling sa may-ari ng orphanage. "Naiintindihan ko po ang alalahanin mo, Madam Glenda. Pero umaasa pa rin po si Tisay na babalik ang kanyang ama para sa kanya. Nakikita ko po yon sa mga mata niya araw-araw. Saka sa akin din po kasi ibinilin itong bata. Hindi pa po siya sumusuko kay Ben." Pinag-cross ni Madam Glenda ang mga braso. "Naiintindihan ko, Josie. Pero paano tong kinabukasan ni Tisay? Kailangan niya ng pamilyang magbibigay sa kanya ng pagmamahal at suporta." May determinasyon sa mga mata ni Nanay Josie. "Madam Glenda, ako na lang po ang magbibigay nun. Kaya ko naman po. Gusto ko pong ampunin si Tisay. Matagal ko na po itong pinag-isipan at alam ko pong kaya ko rin naman po siyang alagaan. Napamahal na po ako sa batang ito." Nagkaroon ng matinding katahimikan at naramdaman ni Tisay ang pag-asa sa dibdib niya. Masaya siya na ituring siyang anak ni Nanay Josie. Napabuntong hininga si Madam Glenda bago tumango. "Kung sigurado ka, Josie, hindi ako hahadlang sa gusto mo. Basta, sarili mo siyang kargo. Malaking responsibilidad ang mag-alaga ng bata. Ngunit naniniwala naman ako na kaya mo." Marahan ng umiti si Nanay Josie at kumikinang ang mga mata sa emosyon. "Salamat po, Madam Glenda." Nabaling ang atensyon ni Madam Glenda sa kanya na kanina patahimik na nakatingin sa dalawa. "Sige, Tisay, simula sa araw na to, si Nanay Josie mo ang magiging nanay mo. Naiintindihan mo ba?"
Napakurap si Tisay at sinusubukang iproseso ang mga salita. At pagkatapos, sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Parang may nagbukas ng pinto sa puso niya. Siguro, hindi niya na kailangang maghintay ng mag-isa. "Apo, Madam Glenda," bulong ni Tisay. Lumuhod si Nanay Josie sa tabi niya at hinila siya papalapit sa mainit na yakap. "Lagi ako nandito para sa iyo, Tisay. Kahit pa bumalik ang iyong ama, anak na din kita ngayon para sa akin at mamahalin kita ng buong puso." At sa sandaling yon, naramdaman ni Tisay ang kapayapaan sa kanyang kalooban. Umaasa pa rin siyang babalik si Mang Ben balang araw, ngunit sa ngayon, si Nanay Josie ang pamilyang kailangan niya noon pa man. "Nanay Josie, bakit po ang daming ginagawa? Saka bakit po bihis na bihis ang ibang bata?" Tanong ni Tisay kay Nanay Josie habang sinusuklayan ang kanyang buhok. Sumagot naman ito habang nilalagyan siya ng headband sa ulo. Darating ang mga Fontanilla, Tisay. Sabi raw, hinahanap daw ni Sir Alfonso ang nawawalang apo niya sa loob ng 5 taon. May report daw kasi na dito daw napunta ang bata pagkatapos ng sunog, kaya pinapahanda ni Madam Glenda ang mga bata. Pero ang mga hinanda na namin, yung mga kasing edad mo, si Eunice saka yung mga kaibigan niya. Kasi kung sa bilang, silang mga nasa edad ng nawawalang apo ni Sir Alfonso. Talaga po? Mayaman po bang pupunta? Saka sino po sa kanila? Tanong ni Tisay. May kutob nga ako na baka si Eunice. Kasi sa tanda ko, namatay sa sunog ang mga magulang niyan. Hindi ko nga lang alam kung sino ang mga magulang niya. Nang dumating naman si Eunice dito, hindi siya nagsasalita. Pero nang magsalita naman, yon at puro kamalditahan ang alam. Hindi rin napakwento ni Madam Glenda tungkol sa dating buhay. Mukhang na-trauma kaya hindi na lang pinilit. Saka nauna lang siya ng ilang buwan sa'yo nang mapadpad sa bahay ampunan. Pero hindi ko sigurado. Hindi rin naman kasi alam ni Sir Alfonso. Imporma sa kanya ni Nanay Josie. Sabi ni Madam Glenda, hindi pa raw nakikita ng matanda sa personal ang kanyang apo. Ni pangalan hindi rin alam. Dahil nung ipapakilala na raw sana ang anak, biglang may aksidente na nangyari. Patuloy pa nito sa pagkakwento sa mga Fontanilla. Maging sa mga picture, naging abo na dahil sa sunog. Mukhang lumaki yata ang bata sa ina na hindi nalalaman ng ama na may anak pala siya. Tapos silang mag-ina, nasunog ang tinutuluyan. Mukha rin na makikipagkita ng ama, si Sir Zoren. Pero nalamang nasusunog yung bahay ng mag-ina habang nandun sa biyahe. Kaya yun, mukhang nataranta. Na-aksidente rin sa daan. Sayang, magkikita-kita na sana sila pero nangyari ang mga yon. Hindi batid ni Tisay kung bakit naninikip ang kanyang dibdib nang marinig ang kwentong iyon. Maya-maya biglang may pumasok sa kanyang mga alaala. May nasusunog na bahay at may babaeng sumisigaw ng, "Pakiusap! Iligtas mo ang anak ko!" Mariing pumikit si Tisay. Kaunting alaala lang yon at malabo pa, pero labis ang sakit na dulot sa kanya. "Tisay, anong nangyayari? Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Nanay Josie. Sinapo niya ang kanyang ulo. "Masakit po to, Nanay Josie. Sobra pong sakit." Hindi alam ni Nanay Josie kung ano ang gagawin. Ramdam niya ang pagkabalisa nito, kaya inihiga muna siya at bahagyang pinakalma. Maya-maya'y unti-unti namang nawala ang sakit. "Ano, okay ka na?" Tanong ni Nanay Josie sa kanya. "Tinatakot mo naman akong bata ka." "Okay na po ako." Mahinang usal naman ni Tisay. Hinaplos ni Nanay Josie ang buhok niya at marahan siyang hinalikan sa noo. "Oo nga pala, may sakit ka. Hayaan mo't pag-iipunan ko. Kapag may masakit pa rin dyan sa ulo mo, ipapacheck up natin yan, ha?" Kahit masakit ang ulo ni Tisay, nasa isip niya pa rin ang kwento ni Nanay Josie tungkol sa mga Fontanilla. "Nay, ituloy niyo po ang kwento. Ano pong nangyari sa mama at papa ng apo ni Sir Alfonso?" Napabuntong hininga naman si Nanay Josie. "Yung nanay, nasawi, pero ang bangkay ng anak hindi pa nakikita. Kaya umaasa si Sir Alfonso na buhay pa ang anak ng kanyang uniko iho. Narinig ko rin na si Sir Zoren naman nagising na mula sa pagkakakoma
at ngayon lang nakarecover. Kaya siguro paspasan na talagang paghahanap sa nawawala niyang anak. Huminga ng malalim si Tisay. Sana po makita na nilang hinahanap nila. Dahil hindi naman siya kasama sa mga pinaampon at mukhang malabong siya rin naman ang hinahanap, nanatili na lang siya sa kusina. Dahil cook si Nanay Josie roon, tinutulungan niya ito palagi sa pagluluto at paghuhugas ng mga kawali at kaldero. Napapagod kasi ang ginang, kaya inaalalayan niya sa mga gawain. Josie, ilabas mo ng mga pagkain. Nandyan ang mga fontanilya. Utos ni Madam Glenda. Nagsimula lang magsandok ng mga ulam si Nanay Josie. Opo, Madam. Mahalaga rin kasing mga panauhin ang mga fontanilya. Sabi sa kanya, nagbigay daw ng napakalaking donation si Alfonso Fontanilla. Kaya bilang pasasalamat, pinaghandaan din nila ang pagdating ng mga ito. Maya-maya'y natanaw ni Tisay sa bintana ng kusina ang pagdating ng mga fontanilya. Bumaba sa sasakyan ang isang matandang lalaki na malamang ay si Sir Alfonso. Bumaba rin ang isang babae na maamo ang mukha at sopistikadang manamit at kumilos. At sa huli, bumaba rin ang isang lalaki na nakasaklay sa wheelchair at may bonnet sa ulo. Nay Josie, si Sir Zoren po bang nasa wheelchair? Hindi napigilan ni Tisay na magtanong. Tumango naman ito. Oo anak, siya nga. Napakagwapo kahit bahagyang pumayata no? Kaya lang, kitang-kita mo sa mga mata niya ang lungkot to. Siguro matindi ang pinagdaanan niya ng magising. Tapos, wala na ang pupuntahan niya sana. Sino po yung babaeng kasama nila? Tanong niya ulit at pinagmasdan kumilos ang babaeng hindi umaalis sa tabi ni Zoren. Si Ma'am Patricia yan. Fiancé ni Sir Zoren. Tugon naman ni Nanay Josie sa kanya. Halika anak, tulungan mo akong ilabas ang mga pagkain. Tumango naman agad si Tisay. Hinilera nila ang mga pagkain sa mahabang mesa. Inayos niya ang lamesa at nilagyan ng mga aspile para magkaroon ng design ang tablecloth. Habang nag-aayos ng mga pagkain, biglang lumapit sa kanila si Sir Zoren. Marunong ka niyan? Tanong nito sa kanya. Lumingon naman siya kaagad. Opo, natutunan ko lang po sa mga nagkikater sa mga event. Nung maging cook po si Nanay Josie sa handaan sa binyagan ng kaibigan niya. Mataman siyang tinignan ni Zoren at may maliit na ngiti sa mga labi nito. Anong pangalan mo saka ilang taon ka na? Nakangiti naman siyang sumagot. Ako po si Tisay, 13 years old na po ako. 13 ka na? Mahinang tanong ni Zoren. Paano ka napunta dito? Bago pa siya makasagot, lumapit na si Nanay Josie sa kanya. Nako sir, anak-anakan ko po itong si Tisay. Iniwan po sa akin ng tatay niya. Binili niya po sa akin. Bahagyang napawi ang ngiti ni Zoren. Ganun ba? Tumango naman si Tisay. Opo, sana po mahanap mo na po ang anak mo. Namungay ang mga mata ni Zoren. Sana nga. Sana mahanap ko na siya. Gustong-gusto ko nang makasama ang anak ko. Maya-maya'y nilapitan na rin naman ang fiancé nito si Zoren. Nang makabalik sila sa kusina, sobrang taranta ni Nanay Josie. Hinila pa siya sa kwarto nila. Dapat pala, nagbihis ka ng magandang damit. Nakakahiya naman. Naka-t-shirt at short ka lang. May kinuha si Nanay Josie sa cabinet nila. Eto, bestida. Kahit hindi ka kasama sa mga batang titingnan, maganda pa rin na magsuot ka ng mas presentable. Nang maisuot niya ng bestida, nakita ng kwintas niyang suot. Palagi niya yung itinatago dahil batid niyang bigay yun sa kanya ni Mang Ben. Ayaw niyang mawala yun sa kanya. Maya-maya'y nakita niya nang nagsasaya na ang mga bata sa labas. Mukhang may maliit na program para sa mga ito. Mamaya na lang lalabas si Tisay. Gusto niya kasing tapusin ang mga naiwan pang hugasin. Baka kapag hindi niya pa hinugasan, mas lalo pa silang matambakan ni Nanay Josie. Eto po si Eunice, parang siya po ang pinakamalapit sa kwento ninyo. Sabi ni Madam Glenda habang pinapakilala si Eunice sa mga fontanilya. Nang dumating po siya rito, sa sunog din daw po ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang niya. Hindi siya pala kwento at hindi namin pinilit. Baka po kasi na-trauma na. May naalala ka ba sa mga magulang mo? Sa nanay mo? Kay Camille?
Halatang umaasa si Zoren habang tinatanong si Eunice. Napasinghap si Tisay habang nakikinig. Camille? Yun ang pangalan ng kanyang ina na nasa birth certificate. Si Camille Santiago. Pero imposible yon dahil si Mang Ben naman ang kanyang ama. Umiling naman si Eunice. Wala na po akong maalala pagkatapos ng sunog. Ayoko na pong maalala. Aampunin niyo po ba ako? Please po, ampunin niyo na po ako. Ayoko po rito. Nagsalita naman si Sir Alfonso at medyo strikto ang boses. Hindi kami nandito para mag-ampon ng kung sino. Hinahanap namin ang aking apo. Bueno, malapit ka sa report at posibleng ikaw nga. Pero para makasigurado, ipa-DNA test na lang natin siya, Zoren. Katulad ng ibang batang nakakasalamuhan natin. Nagpresenta agad si Patricia na fiancé naman ni Zoren. Ako na pong bahala. Ako na pong mag-aasikaso sa test nilang dalawa. Marahang tumango si Zoren at matamang tiningnan si Eunice. Sana ikaw nang hinahanap namin. Ayoko nang mabigo sa pagkakataong ito. Pinagpatuloy ni Tisay ang paghuhugas. Kung si Eunice nga ang anak ni Zoren, magiging masaya siya dahil mahahanap na nito ang nawawalang anak. Medyo nag-aalangan lang siya sa sama ng ugaling ni Eunice. Pagkatapos maghugas ni Tisay, lumabas na rin naman siya. Nakisaya siya sa ibang bata at kumain na rin. Pabalik na siya sa kusina nang makasalubong niya si Patricia, ang fiancé ni Zoren. Magandang araw po. Bati ni Tisay rito. Lalagpasan na sana siya nito pero bigla itong tumigil. Sandali. Natigilan naman si Tisay. Bakit po, Ma'am Patricia? San galing ang kwintas na yan? Hinawakan pa nito yon, kaya agad siyang napaatras. Napayuko si Tisay pero sumagot pa rin ito. Akin po ito. Bigay po sa akin ng tatay ko. Sige po, aalis na po ako. Medyo kinabahan siya kay Patricia. Hindi niya batid pero hindi magaan ang loob niya rito. Hindi katulad kina Zoren at Sir Alfonso. Nang tinanaw niya muli si Patricia, nakita niyang hinihila nito sa kung saan si Eunice. Pinagsawalang bahala niya na lang iyon. Pagkatapos kumain, bumalik na siya sa kusina para maghugas. Marami na naman kasing nakatambak na mga plato. Ayaw niyang maabutan pa ni Nanay Josie. Tisay! Isang boses ang pumutol sa kanyang iniisip. Napasulyap siya kay Eunice na pumasok sa kusina. Hindi niya nalang pinansin. Natutunan niyang huwag pansinin ang mga panunuya ni Eunice sa nakalipas na mga taon. Ngunit ngayon, isang ugali nito ang talagang hindi niya mapapalagpas. Naghihintay ka pa rin talaga sa pagbabalik ng tatay mo? Sabi ni Eunice at may panunuya sa boses. Hindi ko alam kung bakit umaasa ka pa. Malamang nakalimutan ka na niya. Ulila ka na lang ngayon. Wala rin may gusto sa'yo. Matabang siyang sumagot. Anong tingin mo kay Nanay Josie? Hindi ako ulila dahil may nagmamahal naman sa akin. Nakakaawa ka talaga. Alam mo yon? Ayaw talagang tumigil ni Eunice. Nagpapanggap ka lang diba na hindi ka affected? Pero ang totoo, umiiyak ka sa isang tabi na parang tutang tinatapakan. Hindi na babalik ang tatay mo, Tisay. Hindi na siya babalik. Mag-isa ka na lang. Magsasawa din si Nanay Josie sa'yo. Namula ang mukha ni Tisay sa mga masasakit na salita ni Eunice. Hindi niya hahayaang manalo si Eunice. Hindi niya hahayaang iparamdam sa kanya nito na para lang siyang kutong lupa. Biglang nalipat ang tingin ni Eunice sa kwintas na suot-suot niya. Oh, ano yan? Tanong ni Eunice. Kwintas? Bakit ngayon ko lang nakita yan? Yun lang ang iniwan sa kanya ni Mang Ben, simbolo ng pagmamahal at pangako nito. Mabilis niyang hinawakan ang pendant ng kwintas. Pinoprotektahan yon mula sa mga mata ni Eunice. Pahiram ako, Tisay. May nakakaasar ng ngiti sa mga labi nito. Mukhang mas bagay yan sa akin. At saka, tingnan mo yung dress na suot ko. Bagay na bagay talaga dito. Gusto niyang magpumiglas ng pinilit na kunin yun sa kanya. Ayaw niya namang biglain dahil baka masira ang kwintas. Teka, Eunice, ano ba? Huwag mong kunin. Pero wala siyang nagawa. Nahila na nito ang kwintas. Eunice, akin yan. Bigay sa akin yan ng tatay ko. Mas lalong inilayo sa kanya ni Eunice ang kwintas. Hihiramin ko lang naman. Ang damot-damot mo.
Tumakbo ito palabas ng kusina. Wala siyang ibang nagawa kundi ang habulin ito. Tumakbo pa sa likod ng orphanage. Gusto niya nang maiyak dahil pinahihirapan siya ni Eunice. Nagulat na lang siya nang itulak siya dito sa bodega at ikinulong. Eunice! Natatakot niyang sigaw habang pilit na binubuksan ang pinto. Eunice, takot ako sa madilim. Palabasin mo ako dito. Hindi, ayokong palabasin ka. Bulalas ni Eunice. Napakadamot mo. Gusto ko lang naman hiramin ang kwintas mo. Tulong! Tulong! Bumibilis ang kanyang paghinga. Hindi niya kayang sumigaw pa. Hindi alam ni Tisay kung saan nagmula ang takot niya sa madidilim na silid. Kapag natutulog siya, ayaw niya rin na pinapatay ang ilaw. Takot na takot, pinagpapawisan at halos hindi na makahinga. Hanggang unti-unti siyang napahandusay sa loob. Naalimpungatan na lang ni Tisay nang magbukas ang pinto. Nakita na siya ni Nanay Josie na tarantang-taranta sa nangyari sa kanya. Binuhat siya ng kasama nitong lalaki at inilabas sa bodega. May ulirat pa siya pero naliligo siya sa pawis at habol ang hininga. Anong nangyari? Bulalas ni Madam Glenda. Mukhang masama ng lagay niya. Nilo, dalhin niyo na siya sa ospital. Umiikot ang paningin ni Tisay. Natanaw niya si Eunice na pasakay na sa sasakyan ng mga Fontanilla. Wala siyang ibang maisip kundi ang kwintas na ibinigay ni Manong Ben. Kwintas? Sambit niya. Pilit naman siyang pinakinggan ni Nanay Josie. Ano yon? Tisay, anong masakit? Saglit lang, dadalhin na kita sa ospital. Pero wala na siyang maintindihan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Eunice. Tiningnan lang siya nito at sumakay na sa sasakyan ng mga Fontanilla. Simula ng araw na yon, alam niyang hindi niya na mababawi. Ang kanyang kwintas. Nang dalhin siya sa ospital, bahagya nang umayos ang kanyang pakiramdam. Hindi na naman siya na-confine dahil hindi naman malala. Bakit ka ba nasa bodega? Nag-alala ko sa'yo ng sobra. Tumulo ang mga luha ni Tisay habang inaalala ang lahat. Kinulong po ako ni Eunice doon. Kinuha niya po kasi yung kwintas na bigay sa akin ni tatay. Niyakap siya ni Nanay Josie at hinagod ang kanyang likod. Tahan na, hayaan mo na lang ang kwintas. Kayo talaga Hindi mo rin naman mababawi yon. Sinama na siya ng mga Fontanilla. Saka kahit wala naman ang kwintas na yon, ang mahalaga, nasa puso't isip mo pa rin ang alaala ni Ben. Marahan na lang na tumango si Tisay. Gayunpaman, hindi siya matahimik. Pakiramdam niya kasi, yun ang tanging bagay na simbolo ng nakaraang hindi niya maalala. Mahalaga yon dahil sa dahilang yon. Pero kung wala na nga sa kanya, hindi na nga niya dapat siguro ipilit pa. Lumipas ang mga taon, tuluyan na siyang naiwan sa bahay ampunan. Naging dalaga na rin siya. Gayunpaman, hindi na talaga tuluyang nagparamdam si Manong Ben sa kanya. Nang magkolehiyo si Tisay, umalis na rin sila sa bahay ampunan ni Nanay Josie. May ipon ito kaya nagtayo ng maliit na karinderya malapit sa ospital. Dahil kusinera si Nanay Josie, natuto rin siya kung paano kumilos sa kusina. Kaya kapag wala siyang pasok sa school, tinutulungan niya naman ito. Kahit maraming kulang sa buhay ni Tisay, pinuno yun ni Nanay Josie. Kahit hindi niya na maalala ang kanyang nakaraan, sapat na sa kanya ang pagmamahal at buhay na ibinigay nito. At may isa pa siyang makikilala na mas lalong magbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Lisa, tara na. Kailangan ko na talagang umuwi. Ayoko manood ng mga ganito. Tutol ni Tisay na pilit kumawala sa braso ni Liza. Nangako ako kay nanay na tutulong ako sa karinderya. Alam mo naman na hindi na nawawala ng mga customer yon. Talagang school karinderya at bahay lang ang pinupuntahan ni Tisay. Gusto niya nga agad na matapos sa 2-year course na kinuha niya para makatulong agad siya kay Nanay Josie. Hotel and restaurant services lang ang kinuha niyang kurso para may kinalaman pa rin sa mga hilig niya. Gayunpaman, walang humpay si Liza. Ilang minuto lang, Tisay. Please? Kailangan kong panoorin si Arthur na naglalaro. Napabuntong hininga si Tisay, sabay tingin sa kanyang cellphone. Kailangan siya ng kanyang ina sa karinderya, ngunit paano niya tatanggihan ang pagsusumamo ng best friend niyang patay na patay kay Arthur? Okay, sige.
sabi ni Tisay sabay upo sa bench. 10 minuto. Yun lang. Mamaya aalis na rin ako. Ngumisi si Liza at umupo na rin. Yes, the best ka talaga, bes. Nakatutok ang mga mata ni Liza sa bawat galaw ni Arthur habang todo cheers sa crush nito. Si Tisay naman, nakahalukip-kip at halatang hindi interesado. Maya-may na sa isang maikling water break ng mga players. Bigla niyang naramdaman na may lumapit sa kanya mula sa gilid. Paglingon ni Tisay, nakita niyang isang matangkad at mukhang may kumpiyansa na lalaki na nakatayo sa tabi niya. Basketball player din at hinihingal pa habang nagpupunas ng pawis. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Kaswal nitong sabi. Suwabe ang boses at may confidence. Akala ko hindi ka mahilig sa basketball, Tisay. Napakurap si Tisay at nagulat sa biglaang pagsulpot. Tisay? Mukha bang close tayo? Hindi ako interested sa basketball pero hindi kita kilala. Kaya tigilan mo nang pakikipag-usap sa akin. Siniko siya ni Liza at binigyan ng isang mapanuksong ngiti. Nako, wag kang masyadong masungit, Tisay. Si Genzo yan. Teammate ni Arthur. Scholar dito dahil varsity. Bumulong naman siya sa kanyang kaibigan. Wala akong pakialam. Hindi naman talaga ako interesado sa basketball. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito at sinamahan ka, Liza. Tila hindi kinabahan si Genzo sa kanyang kasungitan. Sa halip, tumawa ito ng mahina. Well, ako si Kenzo. At talagang crush na kita since first year nang makita kita sa campus during orientation. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Oh, tapos? Anong gagawin ko kung crush mo ako? Hindi ko nga alam kung sino ka. Hindi man lang natinag si Kenzo sa kanyang reaksyon. Oo, alam ko. Pero lumapit na ako. Naglakas loob na magpakilala sa'yo dahil humingi ako ng sign. Anong pinagsasasabi mo? Tanong ni Tisay. Lumambot ang ekspresyon ni Kenzo at lumapit ng kaunti. Humingi ako ng sign sa universe na kung makita kitang nanonood ng basketball game ngayon, hindi na ako matotorpe at aamin ng nararamdaman ko para sa'yo. Para habulin ka, ligawan ka. Tiningnan ni Tisay ang binata at sinubukang intindihin ang sinasabi nito. Medyo naging katawa-tawa yon para sa kanya dahil wala namang umaamin sa kanya ng ganoon. Binubola mo lang ako. Mataray niyang sabi at lalong lumaki ang inis. Hindi ako interesado sa mga basketball player, lalo na sa mayabang na katulad mo. Kaya ano man ang sinabi mo, kung ako sa'yo, wag mo na lang ituloy dahil busted ka na. Mukhang hindi nasaktan si Genzo at lalo pang umiti. Manliligaw ako hanggang sa mapagod kang busted din ako. Umiling si Tisay. Tumayo at lumingon kay Liza. Tapos na ako dito. Alis na ako. Nag-aksaya ako ng oras kausap ang lalaking to. Napabuntong hininga si Tisay nang makalabas siya ng gym. Wala siyang panahon para sa kanyang love life, lalo na hindi sa isang katulad ni Kenzo na tila naniniwala sa tadhana. May mas importanteng bagay pa siyang dapat pagtuunan ng pansin. Subalit kahit ganoon, naging consistent si Kenzo sa panliligaw sa kanya. Hanggang isang araw, namalaya na lang ni Tisay na nasasanay na siya sa presensya nito. Nakilala niyang binata ng lubusan. Nalaman niyang matalino rin naman pala si Kenzo at talagang malaki ang ambisyon sa buhay. Gustong yumaman para may mapatunayan sa mga kamag-anak na tinrato ito ng masama. At hindi nagtagal, naging sila na rin naman ni Kenzo. Pagkatapos niyang makagraduate sa kursong kinuha, nag-apply naman si Tisay bilang isang cook sa simpleng maliit na hotel lamang. Pangarap niyang sumakay sa barko pero dahil ayaw niyang iwan si Nanay Josie, nagdesisyon siyang manatili na lang. Ayaw niya rin naman na LDR sila ni Kenzo. Palalaguin na lang ni Tisay ang maliit nilang karinderya. Anak, huwag dito. Mahal naman dito, Tisay. Sabi ni Nanay Josie nang dalhin niya ito sa isang butik sa mall. Nay, gusto ko tang bilhan ng bagong damit. Natatawang sabi ni Tisay. Minsan lang naman po ito. Ayoko na rin pong sa Tiangge kayo namimili. Kapag ako po, nabibili mo ng mga bagong damit. Pero kapag sarili mo po, butas-butas na ang damit mo po at luma na sinusuot mo pa rin. Sinulya pa niya si Nanay Josie na nakatayo sa kanyang tabi. Sinisiyasat niya isang kupas na floral na damit na suot nito. Paboritong damit yun ni Nanay Josie na gustong-gusto niya nang itapon. Napakaluma na kasi, pero sinusuot pa rin ito. Tisay, hindi mo kailangang gawin to. Naiiling na sagot ni Nanay Josie.
Nagsumikap ka para sa pera mo. Itago mo na lang yung sinahod mo. Okay na ako sa kung anong meron ako. Hindi, Nay. Ibibili kita kasi gusto ko talagang ipamper ka ngayong may trabaho na ako. Tura ni Tisay at marahang hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Napakarami mo pong nagawa para sa akin. Tinuring mo po ako na parang anak mo nung iniwan po ako ni tatay. Pinalaki mo po ako at minahal bilang anak mo. Wala po ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Malaki po ang utang na loob ko sa'yo. Gusto ko lang po na alagaan kita ngayon na kaya ko na. Nanlambot ang mga mata ni Nanay Josie at huminga ng malalim. Wala akong hinihinging kapalit, Tisay. Tinanggap kita dahil isa kang bata na nangangailangan ng pagmamahal. At yun lang ang nais kong ibigay sa'yo. Hindi mo ako kailangang bilhan ng kahit ano. Magiliw nang ngumiti si Tisay at hinawakan ang mukha nito. Pero binigyan mo po ako ng sobra-sobra pong pagmamahal, Nanay. At yun po ay isang bagay na hindi kailanman maibibigay ng sino man sa akin. Proud po ako sa lahat ng ginawa mo po para sa akin. Hayaan mo pong gawin ko ito para sa iyo ngayon. Sige. Pagsang-ayon ni Nanay Josie at puno ng emosyon ng boses. Kung ito ang magpapasaya sa iyo, tatanggapin ko. Malawak agad na napangiti si Tisay. Hindi naman sobrang kalakihan ng sahod niya. Parang lumundag sa kagalakan ng kanyang puso habang binabayaran ang mga damit. Pagkatapos, kumain sila ng masarap na pagkain at nanood ng sine. Napatingin si Tisay habang tumatawa si Nanay Josie. Karapat-dapat ang kaligayahang yon sa babaeng binigyan siya ng pagkakataon para magsimula muli. At determinado si Tisay na patuloy yung ibigay rito. Tisay, sabi ni Nanay Josie habang naglalakad na sila pa uwi. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Kenzo. Kumusta nga pala kayo? Ang tagal nang hindi bumibisita ng boyfriend mo. Napangiti si Tisay na bahagyang namulang pisngi sa pagbanggit sa kanyang boyfriend. Okay lang naman po siya, Nanay. Halos patapos na po siya sa pag-aaral. Graduating na rin po siya. Tumango si Nanay Josie. Mukhang mabuting lalaki naman ang boyfriend mo. Kaya nang sinabi mo sa akin, hindi na rin naman ako tumutol. Masaya ako para sa'yo, Tisay, na mukhang maayos naman ang lalaki na napili mo. Inasar niya naman agad ito. Hanap din po kita ng maayos na asawa, Nanay. Gusto mo po ba? May asim ka pa po. Pwede pa yan. Bigla namang nangilabot si Nanay Josie. Tigilan mo ako, Tisay. Wala na sa isip kong mag-asawa. Ang tanda ko na. Umiling naman siya kaagad. Hindi nga po. 51 ka pa lang po. Hindi pa po senior. Kaya pang lumandi, Nay. Lumayo na sa kanya si Nanay Josie kaya mabilis siyang lumapit ulit. Hindi niya mapigilang tumawa. Gusto niya kasi talagang makita itong mag-asawa pa. Baka may pag-asa na magkaroon ng love life ang Nanay Josie niya na single since birth. May first love kasi ito noon pero hindi gusto kaya hindi na nag-asawa. Ilaw nang ngumiti si Nanay Josie at pinisil ang kanyang kamay. Tama na, si Kenzo na ulit ang pag-usapan natin. Sa tingin ko, magiging maayos ang pagsasama ninyo. Patungo na siya sa magandang kinabukasan at magandang pakikitungo niya sa'yo. Napuno ng init ang dibdib ni Tisay sa sinabi ng kanyang ina. Mahalaga sa kanya ang pagsang-ayon ni Nanay Josie. Nadama ni Tisay ang matinding pasasalamat para sa buhay na mayroon siya, para sa pagmamahal ni Nanay Josie, at para sa hinaharap na naghihintay. Nang makagraduate na si Kenzo, nagkaroon agad ito ng trabaho bilang secretary sa isang may-ari ng chain of 5-star hotel sa Pilipinas. Sobrang saya nito, kaya sabay silang nag-celebrate. Nang matanggap ito, yun din ang araw na nag-propose ng kasal si Kenzo sa kanya. Simple lang at isinuot lang sa daliri ni Tisay ang singsing, pero natuwa siya sa pagiging sincere ng binata. Bukod doon, wala namang dahilan para tumanggi pa siya. Ang kalat naman, ganito talaga siya kapag nagmamadali. Natatawang sabi ni Tisay. Pumasok siya sa kwarto ni Kenzo. Tahimik at inilapag ang mga gamit sa paglilinis na dala niya. Naging gawain niya na palagi na pumunta sa apartment ni Kenzo. Wala kasi itong time maglinis, hindi katulad niya na hawak ang oras. Nakangiti siya habang tinutupi ang ilang damit at inaayos ang ilang nakakalat na papel. Isa lang yon sa mga maliliit na bagay na ikinatuwa niyang gawin para sa kanyang mapapangasawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Kenzo. Mukha itong nagulat ngunit nasiyahan. Lumiwanag ang mukha ng binata nang makita siya. Tisay, sambit ni Kenzo. Hindi ko inaasahan na pupunta ka ngayon.
Hindi ka nagsabi. Ngumiti naman siya rito. Pumunta ako at naglinis na rin habang naghihintay sa pag-uwi mo. Gusto ko kasing lumabas tayong tatlo ni nanay. Gusto ko lang mag-celebrate. Nakuha na kasi namin yung pwesto ng kantin mismo sa loob ng malaking ospital. Kaya ang mga suki namin ng mga nurse at doktor doon, saka mga bantay ng pasyente. Mas marami rin bumibili kaya talagang mas malaki ng kita namin. Ibinaba ng binata ang gamit nito at nagtangkal ng relo at necktie. Ang galing naman talaga ng mapapangasawa ko. Lumapit na agad siya sa cabinet ni Kenzo. Naghanda na siya ng maliwalas na damit na susuotin nito. Kinuha niya na rin ang towel ng binata para makaligo na. Tumawa si Kenzo at humakbang papalapit. Lagi mo talaga akong inaalagaan. Inabot ni Kenzo ang mukha niya at marahang hinaplos ang kanyang mga labi. Naramdaman ni Tisay ang pamilyar na init nang dumampi sa kanya ang mga labi ni Kenzo. Lumalim ang kanilang pinagsasaluhan. Bago niya pa namalayan, yumakap na sa kanyang binata at hinila siya palapit. Nararamdaman niya ang init sa pagitan nila na namumuo, ang pagnanasa na lumalaki sa bawat haplos. Lumipat ang mga kamay ni Kenzo sa kanyang likuran at marahan siyang ginagabayan patungo sa kama. Sa sandaling nahulog sila sa kutsyon, naramdaman ni Tisay ang bigat ng katawan nito sa kanya. Bumaba ang mga labi ni Kenzo sa kanyang leeg at marahan siyang napabuntong hininga. Natural na tumutugon ang kanyang katawan. Gayunpaman, mas kaya pa rin ni Tisay magkontrol sa sarili. Humiwalay siya rito at mabilis na umupo sa kama. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit malinaw ang kanyang isip. Tumingin si Kenzo sa kanya. Baka sa mga mata nito ang pagkadismaya. Tisay, tanong ng binata sa kanya. Ayaw mo pa rin ba talaga? Bibigay ka na nga. Bakit nagpipigil ka pa? Huminga siya ng malalim at pilit pinapakalma ang kabog ng kanyang dibdib. Kenzo, alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Umayos ng upo si Kenzo at nakakunot ang noo. Bakit hindi? Matagal na tayong magkasama, Tisay. Hindi na tayo mga estudyante katulad nun. Iba ng buhay natin ngayon. Pareho na tayong may tinatahak na maganda para sa future nating dalawa. Napag-usapan na rin natin ang tungkol sa kasal. Bakit kailangan pang maghintay? Mahal naman kita. Wala ka bang tiwala sa akin? Umiling si Tisay. Alam kong mahal mo ako, Kenzo, at mahal din kita. Pero may mga dahilan ako. Palagi akong naniniwala sa sandaling yon. Ang first time nating magkasama, dapat something special. Mahalaga sa akin ang first night natin. Gusto kong isave ang sarili ko para sa gabi pagkatapos ng kasal nating dalawa. Lumambot ang ekspresyon ni Kenzo, ngunit may bakas pa rin ng pagkadismaya. Tisay, ikakasal na tayo next year. Ginawa na natin ang pangakong yon. Bakit maghihintay pa? Okay lang naman sa akin kung hindi ka na virgin sa first night natin. Ang mahalaga sa akin, ako lang ang lalaki sa buhay mo. Hindi mo na kailangan pang magpigil. Tumayo siya at tumalikod sa binata. Alam kong wala tong saysay para sa'yo, Kenzo. Pero para sa akin, ang unang gabi nating magkasama ay isang bagay na sagrado. Gusto kong maging treasure ko habang buhay ang magiging first night natin. Sana maintindihan mo ang pagiging sentimental ko about dito. Napabuntong hininga si Kenzo at tumayo. Fine, ikaw ang bahala. Kaya ko pa naman maghintay. Tipid siyang napangiti. Salamat. Tumango na lang si Kenzo at tumiretso sa banyo. Napayuko sandali si Tisay. Hindi niya talaga alam kung bakit hindi niya kayang ibigay ng sobrang dali ang sarili kahit 4 na taon na sila ni Kenzo. Ayaw niya kasing baliin ang kanyang mga prinsipyo sa sarili. Nang inaya siyang mag-live-in noon ng binata, hindi niya pa tinanggap. Sigurado siyang si Kenzo ang gusto niyang makasama habang buhay, pero mahalaga talaga sa kanya ang kasal. Pakiramdam ni Tisay, yun ang pinakamalaking assurance at security na maibibigay sa kanya ni Kenzo. Naniniwala rin siya na kung mahal na mahal talaga siya ni Kenzo, makakapaghintay ito at rerespetuhin ang gusto niya. Yun din kasi ang paraan ni Tisay sa paggalang sa kanyang sarili. Sa mga lumipas na buwan, unti-unti na nilang inasikaso ang kasal nila ni Kenzo. Yun nga lang, mas madalas si Tisay ang abala sa kanilang wedding preparation. Mas naging abala kasi sa trabaho ang binata kaya iniintindi niya na lang. Yun lang, hindi niya alam kung bakit kung kailan malapit na ang kasal nila ni Kenzo, parang nanlalamig na ito sa kanya. Sinasabi nito na palagi itong busy pero hindi siya mapakali. Ayaw niyang ipahalata pero nasasaktan talaga siya. Ayaw namang kumprontahin ni Tisay dahil baka pagod na ang binata sa trabaho nito.
Umupo si Tisay sa tapat ng mesa. Hindi na siya kumuha ng wedding coordinator dahil kaya niya naman. Kaya sa lahat, siya talaga ang naging abala. Pati mga souvenir at wedding invitation, siya na rin ang gumagawa. Mabuti na lang, palagi siyang tinutulungan ni Nanay Josie at ng best friend niyang si Liza. Hindi mo ba iniisip na dapat tumulong si Kenzo sa ilan dito, anak? Tanong ni Nanay Josie at may bahid ng pag-aalala. Ikaw na ang halos kumilos sa kasal ninyong dalawa. Para sa inyong dalawang kasal, hindi lang sa'yo. Dapat may effort din naman siya. Saglit na natigilan si Tisay at napatingin sa ina. Alam ko po, Nanay, pero busy lang po talaga siya sa trabaho. Okay lang naman po na ako. Masaya naman po ako na ako ang nag-aasikaso ng mga kailangan para sa kasal po namin. Umiling si Nanay Josie at nagsalubong ang mga kilay nito. Pero dapat, maglaan pa rin siya ng oras para sa'yo. Kasal niyo itong dalawa at minsan lang ito. Dapat nga maging excited siya. Marahan na bumuntong hininga si Tisay. Saglit na itinigil niya ang mga kamay sa ginagawang souvenir. Mahal niya si Kenzo at nagtitiwala siya sa binata. Ngunit naiintindihan din niya ang stress ng trabaho nito. Ayaw niyang magreklamo, ngunit nakikita niya kung saan ang gagaling ang kanyang Nanay Josie. Excited naman po siya, Nay. Nakangiting sabi ni Tisay na pilit pinapakalmang ina. Alam ko pong pareho lang po kami ng nararamdaman. Sigurado po akong babawi siya sa akin kapag natapos na po ang kasal naming dalawa. Mukhang hindi kumbinsido si Nanay Josie. Ngunit hindi na nito idiniin pang issue. Sa halip, tumutok ito sa pagtulong sa kanya. Gayunpaman, habang lumilipas ang araw, hindi maiwasan ni Tisay na isipin ang mga alalahanin ng kanyang ina. Iniisip niya na kung katulad din ba siya ni Kenzo na nasasabik sa kanilang nalalapit na kasal. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang araw ng paghahanda, natagpuan ni Tisay ang kanyang sarili na nakahiga sa kama. Pabali-baliktad siya at hindi mapakali. Ang mga salitang sinabi ng kanyang ina ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan at hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagdududa. Kahit gabi na, inabot niya ang kanyang cellphone. Umaasa siyang marinig ang boses ni Kenzo at maipahinga ang kanyang pag-aalala. Dinayal niyang numero nito ngunit tumunog lang ang cellphone at walang sumasagot. Baka busy na naman siya. Si Nanay kasi kung ano-ano pang sinasabi, hindi tuloy ako mapakali. Ibinaba niya muli ang cellphone at sinubukang kumbinsihin ang sarili na magiging okay din ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang magpahinga ngunit hindi siya dalawin ng antok. Isang oras ang lumipas, biglang tumunog ang cellphone ni Tisay. Napakurap siya at mabilis na bumangon. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang tawag yon mula kay Kenzo. Mabilis niyang sinagot ang tawag at nanginginig ang boses sa kaginhawaan. Kenzo, sobrang saya ko na tumawag ka, sabi ni Tisay. Iniisip lang kita kanina, hindi ka sumagot sa tawag ko. Sorry, hindi ako nakasagot kanina. Marahang sabi ni Kenzo. Busy lang sa trabaho. Magsasalita na sana si Tisay pero may narinig siyang boses ng babae. Kenzo, halika na. Ulitin natin yung kanina. Hindi agad nakapagsalita si Tisay. Alam niyang babae ang boss ni Kenzo at batid niya rin na nasa trabaho pa ito. Pero tila ang lambing ng boses ng amo ng kanyang mapapangasawa. Natahimik ka na. Boss ko lang yon. Nasa gitna kami ng trabaho pero okay lang naman. Sabi ni Kenzo at inibang usapan. Kumusta ang lahat sa paghahanda sa kasal? Pinilit na lang ni Tisay pasayahin ang kanyang boses. Tapos na ako sa mga wedding invitation at mga souvenir. Gusto ko lang sabihin sa'yo at bigyan ka ng update. Natahimik sandali si Kenzo bago sumagot. That's great, Tisay. Pasensya ka na talaga na hindi kita nasasamahan. I promise, babawi ako sa'yo. Alam kong mahalaga to sa ating dalawa pero wala naman ako sa tabi mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Tisay sa mga sinabi ni Kenzo. Alam niyang ginagawa nito ang lahat ng makakaya. Okay lang, Kenzo. Mahinang sagot ni Tisay na puno ng pang-unawa ang boses. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Kaya ko naman. Wala ka dapat ipag-alala. Humalakak si Kenzo at baka sa boses ang ginhawa. Ang swerte ko talaga sa'yo, Tisay. Promise, babawi ako sa'yo. Pagkatapos ng tawag, nawala ang mga agam-agam ni Tisay. Nagpatuloy lang siya sa pag-aasikaso ng kasal nila na Kenzo nang walang iniisip na kahit na anong pagdududa. At sa gitna ng kaguluhan sa mga nangyayari sa kanya,
makikilala niyang isang binata na may maliit na bahagi mula sa kanyang nakaraan. "Ano sa'yo?" tanong ni Tisay at naghanda na para sa pagkuha ng ulam. Tumingin sa kanyang binata at itinuro ang adobong manok. "Ito sa akin." Sasandukin niya na sana yon, pero may iba itong itinuro. Ito na lang palang Bicol Express. Pero parang gusto ko ng fried chicken. Kaso bawal ako sa mamantika. Sige, itong ginisang ampalaya na lang. Pero mukhang masarap din tong adobong sitaw." Mahina na lang niyang naibagsak ang sandok. Bibili pero hindi sigurado sa bibilhin. Mukha rin itong pasyente sa ospital dahil sa swerong nakakabit sa kamay nito at cast sa kaliwang binti. Hindi sigurado si Tisay pero para siyang iniinis ng binata. Tumingin sa kanya ang customer niyang undecided. "Anong tingin mo ang magandang orderin ko, Tisay?" Nagulat siya na alam nito ang kanyang pangalan. Gayunpaman, nawala rin yon. Kilala naman kasi talaga siya roon sa ospital, lalo na ng mga doktor at nurse. Nagulat lang siguro siya dahil pasyente ang nakakaalam sa palayaw niyang alam ng lahat. Napabuntong hininga si Tisay. "Ikaw, anong gusto mo? Kung undecided ka, kumuha ka na lang ng per order sa bawat ulam." Napasing hapang binata at mataman siyang tiningnan. "Hindi ko mauubos yon. Para na lang kung sasabayan mo kong kumain." Napailing si Tisay. Alam niya kung nilalandi siya o hindi ng isang lalaki. At ang binatang nasa harap niya, halata naman niyang may intensyon sa kanya. Ilang linggo niya na rin itong nakikita sa ospital at ilang beses na rin nagpapapansin sa kanya tuwing bibili ng pagkain. Hindi niya nalang pinapatulan pero mukhang malakas na ang loob nito sa araw na yon. "Sorry, hindi na kasi ako sumasabay sa ibang lalaki." Tinaasan niya ito ng isang kilay, sabay pakita ng singsing sa kanyang daliri. "Ikakasal na kasi ako, kaya iba na lang ang landiin mo, okay?" Tumawa naman ito at napailing. "Makakalimutin ka talaga. Hindi mo na ba talaga ako naaalala?" Natigilan naman si Tisay. Alam niyang wala siyang maalala pagkatapos ng aksidente, pero hindi naman pamilyar sa kanya ang lalaking nasa kanyang harapan. "Hoy, Miko Hidalgo!" sabi ni Dr. Cruz na bumaba para bumili ng pagkain. "Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pang hinahanap ni Nurse Cha. Tatanggalin na yung swero mo. Pwede ka nang i-discharge kaya isettle mo na yung bill mo. Huwag ka na ulit sumali sa drug racing. Baka next mong sugo dito, critical ka na." Umiling agad si Miko. "Ayoko. Aray, may sakit pa yata ako, Dok. Ipapacheck ko pang sarili ko. Baka bumalik ang leukemia ko. Mas magandang matingnan yun para maagapan agad." Umismid naman si Dr. Cruz. "Kaka-check up mo lang nung isang linggo. Walang signs. Umalis ka na rito sa ospital. Daig mo pang nag-staycation. Walang available na room kaya umalis ka na." Hindi napigilan ni Tisay ang matawa. Halata namang walang nararamdamang masakit si Miko. Mukhang ayaw pang umalis sa ospital at mukhang alam niya na kung sino ang dahilan. Sa wakas, naalala niya na ang binata. Hindi man sila matagal na nagkasalamuhan ni Miko, hinding-hindi ito mawawala sa kanyang isipan. Si Miko ang batang nakasama niya noon sa ospital habang nagpapagaling. Ito ang naging panandaliang saya ni Tisay ng panahong takot na takot siya dahil walang maalala. Pinagsandok na lang ni Tisay ng 2 ulam at kanin ng binata. "Hoy, Miko!" Napalingon agad ito sa kanya at napangiti. "Naalala mo na ako? Nasa akin pa rin ang hair clip mo. Ang laki mo na. Hiwalayin mo ng mapapangasawa mo. Sa akin ka nalang magpakasal." Mahina namang kinurot ni Dr. Cruz si Miko. "Tigilan mo si Tisay. Happy na yan sa love life niyan. Alam mo, matanda ka na pero hindi ka pa rin magseryoso sa buhay mo. Daddy at mami mo na lang ang sumusuko sa'yo." Natawa naman si Miko. "Hindi sila susuko sa akin. Mahal na mahal ako ng mga yon. Hinahayaan lang nila ako magsaya kasi hindi ko nagawa to nung bata ako." Napangiti si Tisay. "Masaya ako na gumaling ka na." Kumindat naman sa kanya si Miko. "Sabi ko naman sa'yo, gagaling ako. Ikaw, may naalala ka na ba?" Malungkot siyang napangiti at umiling. Wala pa rin siyang maalala at hindi na rin naman siya umaasang makakaalala pa. Naging maayos naman ang kanyang buhay kaya wala na sigurong halaga kung alalahanin niya pa ang nakaraan. Gayunpaman,
ang saya ng kanyang buhay na mayroon sa kasalukuyan, mukhang malapit na ring sirain ng taong pinagkatiwalaan at minahal ni Tisay. Bakit nasa kwarto mong kwintas na to? Tanong ni Tisay nang mapulot niya sa sahig ang kwintas na inagaw noon ni Eunice sa kanya. Bakas ang gulat sa mukha ni Kenzo nang makitang hawak niya yon. Sa amo ko yan. Nahulog niya sa opisina ko. Dinala ko rito at nawala sa isip ko na ibalik. Akin na, ibabalik ko. Mabuti at nakita mo. Pero ayaw niyang bitiwan ng kwintas at hinaplos iyon. Hindi siya pwedeng magkamali dahil hugis korona ang pendant nun at may pangalang Camille na nakaukit. Yun ang pangalan ng kanyang ina. Siguro dahilan kung bakit Queenie ang kanyang pangalan. Tisay, akin na, sabi pa sa kanya ni Kenzo. Pero mataman niyang tiningnan ang kanyang mapapangasawa. Sinong amo mo? Bumaha ang kaba sa mukha nito. Bakit mo tinatanong? Pinag-iisipan mo ko ng masama? Kami ng amo ko? Nagdududa ka ba? Kumunot ang noon ni Tisay. Umiling at tiningnan muli ang pendant ng kwintas. Hindi kita pinag-iisipan ng masama. Hindi lang ako pwedeng magkamali. Akin tong kwintas na to. Binigay to sa akin ni tatay bago niya ako iniwan sa bahay ampunan. Kaya sabihin mo sa akin, sino bang boss mo? Hindi agad nakasagot si Kenzo pero nagsalita pa rin. Si Eunice. Si Eunice Fontanilla ang amo ko, Tisay. Lumandas ang mga luha niya at malungkot na napangiti. Hinding-hindi niya nabibitiwan ang kwintas na yon. Sa akin to. Kilala ko si Eunice. Magkasama kami sa bahay ampunan ng bata pa. Please, huwag mo nang ibalik sa kanya. Akin naman to. Inagaw niya lang sa akin. Maldita kasi siya nung bata. Ito na lang ang alaala ko sa nakaraan ko. Kaya wag mo nang ibigay sa kanya. Lumapit si Kenzo sa kanya at marahan siyang niyakap. Oo, hindi ko na ibibigay sa kanya. Tumahan ka na. Naninikip ang dibdib ko kapag nakikita kang umiiyak. Pilit na kinalma ni Tisay ang kanyang sarili. Nabalik na sa kanyang importanteng bagay na matagal nang nawala sa kanya. Mahalaga sa kanya yon dahil pakiramdam niya sa kanyang tunay na ina yon na si Camille. Pero ang hindi inasahan ni Tisay, muling maglalapit ang mga landas nila ni Eunice. Hindi niya lubos maisip na boss pala ni Kenzo ang dalaga. Gayunpaman wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, naibalik sa kanya ang kwintas na minsang nawalay sa kanya. Nang bahagya siyang kumalma, magkatabi sila ni Kenzo sa sofa. Nakayakap lang ang binata sa kanya. Napabuntong hininga na parang may mabigat na dinadala. May problema ka ba? Malumanay na tanong ni Tisay. Mataman siyang tiningnan ni Kenzo. Alam mo namang mataas ang ambisyon ko, di ba? Gusto kong yumaman. Tumango naman si Tisay. Oo, alam ko yon. Paano kung... Napasinghap si Kenzo. Paano kung may magawa kong kasalanan sa'yo para lang maabot ko ang ambisyon na yon? Mapapatawad mo pa kaya ako? Sandali siyang hindi nakasagot. Hindi ko alam. Hindi ko rin naman kasi naiisip na ipagpapalit mo ako sa kahit na ano, Kenzo. Alam kong mahal mo ako kaya mas uunahin mo ang feelings ko. Bumaha ang halo-halong emosyon sa mga mata ni Kenzo at hinalikan ng kanyang sentido. I'm sorry. Bakit ka naman nagsasorry? Nagtatakang tanong ni Tisay. Umiling lang si Kenzo at niyakap siya ng mahigpit. Sana alam mo na totoo ang pagmamahal ko sa iyo mula noon hanggang ngayon. Napangiti naman siya. Mahal din kita. Naisip ni Tisay na humihingi ito ng tawad dahil sa hindi pagiging present sa preparation ng kasal nila. Gayunpaman, hindi naman big deal sa kanya yon. Ang mahalaga kay Tisay, ikakasal na talaga sila ni Kenzo. Bes, ang ganda-ganda mo! Bulalas ni Liza, ang kanyang best friend. Hindi ka pa man kinakasal, naiiyak na ako. Nakatayo si Tisay sa harap ng full-length mirror. Hinahangaan ng ayos ng wedding gown sa kanya. Napangiti siya at tinignan ang bawat anggulo ng gown na napili niya. Sinukat niya na dahil binili lang naman niya yon. Ayaw niya kasing gumastos pa ng malaki para sa wedding gown, gayong isang gamit lang naman. Iniisip lang ni Tisay ang sarili na naglalakad sa pasilyo. Naaninag niya na ang pagliwanag ng mukha ni Kenzo kapag nakita siya nito. Siguradong magiging puno ng pagmamahal at paghanga ang mga mata ng binata. Tumabi sa kanya ang matalik niyang kaibigan. Ang ganda-ganda mo! Wala na yung pamahiin na kapag sinukat ang gown hindi matutuloy ang kasal.
Mahihiya ang masasamang energies na lumapit sa blooming bride na katulad mo. Magugulat si Kenzo kapag nakita ka niya. Napangiti si Tisay at nakaramdam ng kaligayahan. Yun ang sandaling hinihintay niya. Handa na siyang pakasalan si Kenzo at simulan ang kanilang buhay ng magkasama. Ngunit nang lalabas na siya ng dressing room at ipapakita sa kanyang ina at sa mga shop attendant ang kanyang napili, tumunog ang cellphone ni Liza. Binuksan ito ang screen. Oh, si Arthur lang. Namimiss na agad siguro ako ng asawa ko. Natawa na lang naman si Tisay. Maya-may nagbago ang mukha ni Liza. Nagsalubong ang mga kilay nito at naglapat ang mga labi. Anong mali? Tanong ni Tisay na napansin ang pagbabago ng kilos ng kaibigan. Saglit na nag-alinlangan si Liza. Babalik-balik ang tingin sa pagitan ng cellphone nito at sa kanya. Sinabi ni Arthur na nakita niya si Kenzo ngayon, na nakita niyang nagpapakasal sa ibang babae. Lumingon siya kay Liza at medyo natawa. Ano bang klaseng joke yan? Sabihin mo kay Arthur hindi nakakatawa. Hindi gagawin ni Kenzo yon. Ikakasal na kami, baka nagkakamali siya. Ngunit mukhang problemado si Liza at hindi kumbinsido sa sarili nitong mga salita. Hindi ko alam, Tisay. Sigurado daw siya. Nasa altar daw si Kenzo ngayon, ikakasal kay Eunice Fontanilla, ang amo ni Kenzo. Natigilan si Tisay. Please, huwag niyo akong biruin ng ganito. Hindi sumagot si Liza nung una, ngunit pagkatapos ay tumunog muli ang cellphone nito. Tiningnan niyang mensahe at namutla ang mukha niya. Ipinakita agad sa kanya ni Liza ang larawan. Nandoon, isang larawan ng seremonya ng kasal. Nakatayo sa harap ng isang altar si Kenzo at nasa tabi nito ang walang iba kundi si Eunice. Hindi maikakaila ang larawan na yon. Parang hindi makahinga si Tisay ng maayos. Parang umiikot ang mundo niya. Hindi. Bakit siya ikakasal kay Eunice? Mabilis tumalikod si Tisay at tumakbo palabas ng wedding shop. Kahit tinatawag siya dahil suot niya pang wedding dress, wala na siyang pakialam. Kailangang makita mismo ng kanyang mga mata. Hanggang sa may nakabangga sa kanyang lalaki na si Miko pala. Tisay, anong ginagawa mo? Bakit ka tumatakbo? Saan ang... Hindi niya na ito pinatapos. Umayos siya ng tayo at lumabas ng wedding shop. Kailangan niyang puntahan si Kenzo. Kailangang makita ng dalawa niyang mga mata ang sinasabi ng asawa ni Liza. Mabilis na sumunod si Miko sa kanya at hinawakan siya sa braso. Tisay, tumigil ka. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Ipagmamaneho kita. Maya-maya ay sumunod na ang kaibigan niyang si Liza. Sa simbahan siya pupunta. Namamanhid si Tisay. Parang panaginip ang lahat ng nangyayari. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Namalayan niya na lang na nasa simbahan na siya kung saan kinakasal si Kenzo. Kenzo? Usal niya at mabilis na bumaba ng sasakyan. Gusto niyang pigilan ang kasal dahil hindi naman ang mga ito ang dapat maikasal. Siya ang karelasyon ni Kenzo ng ilang taon. Sila ang naghahanda para sa kasal. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit kay Eunice ito magpapakasal ng araw na iyon. Pero mukhang huli na ang lahat. Doon, sa harap ng mga pintuan ng simbahan, nakita niyang dalawa. Sina Kenzo at Eunice, magkahawak kamay na nakatayo at naglalakad pababa sa hagdan ng simbahan. Nagpalakpakan at naghiyawan ng mga bisita. Binabati sa paglabas at pagtatapos ng seremonya. Hindi, bakit nagpakasal siya sa iba? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Tisay. Walang hiyang lalaki yan. Bulalas ng kaibigan niyang si Liza at pilit siyang inalo. Anong kalokohan to? Nilingon siya ni Miko at umiigting ang panga. Siya ang mapapangasawa mo. Hanggang sa napatingin si Kenzo sa direksyon nila. Nakita niya sa mga mata nito ang guilt, pagsisisi at panghihinayang. Ngunit agad yung kumupas. Napalitan ng malamig na tingin at tila walang pakialam, na para bang hindi man lang nito inisip kung masasaktan ba siya o hindi. Sumikip ang dibdib ni Tisay at bago niya pa mapigilan ang sarili, napahagulgul na siya. Gusto niyang sumigaw, humingi ng mga sagot para ipadama kay Kenzo ang paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Pero bago pa siya makagawa ng eksena, nasa tabi niya na si Miko at marahan siyang hinila palayo. Tisay, umalis na tayo. Wika ni Miko at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Please, umalis na tayo dito. Sinaktan ka lang ng lalaking yan.
Huwag mong hayaang mas lalo ka nilang durugin. Hinayaan ni Tisay ang kanyang sarili na ihatid pabalik sa kotse. Parang madudurog sa 1,000,000 piraso ang kanyang puso. Sa loob, bumagsak siya sa mga bisig ni Liza habang humihikbi. Ang buhay na naisip niya kasama si Kenzo ay nawala na. Napalitan ng hindi maisip na katotohanan. Iniyakan ni Tisay ang pag-ibig na nawala sa kanya, para sa tiwala na nasira at para sa hinaharap na hindi na binigay ni Kenzo sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, halos hindi na alam ni Tisay kung paano pa makakabangon. Parang gusto niya na lang mawala sa mundo. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa lahat ng nakakaalam ng relasyon nila ni Kenzo na sa iba ikinasal ang dapat na sana ay groom niya. Ni ayaw lumabas ni Tisay sa loob ng kanyang kwarto. Parang wala na siyang maihaharap sa lahat. Sobrang hiyang-hiya na siya. Maya-maya tumawag sa kanya si Liza. Ayaw niyang sagutin pero paulit-ulit itong tumatawag sa kanya kaya sinagot niya na. Hello? Usal ni Tisay. Tisay, malaking problema. Saad ni Liza at halatang hindi mapakali ang boses. Si Nanay Josie nagpasama kay Arthur. Hindi napigilan ng asawa ko. Gustong sugurin sa building ng mga Fontanilla si Kenzo. Galit na galit. Please, sundan mong nanay mo. Baka may gawin siyang pagsisisihan niya at makasama pa sa kanya. Sa sobrang pag-aalala niya kay Nanay Josie, mabilis siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Miserable si Tisay, pero hindi niya gustong madamay ang taong nagpalaki sa kanya. Baka kung ano pang gawin ng mga Fontanilla sa kanyang Nanay Josie. Pagkarating ni Tisay, saktong binuhusan ni Nanay Josie ng malansang tubig si Kenzo. May dala pa itong plastic na may mga lamang tira-tira at mga panis na pagkain. Walang pakundangang isinaboy iyon kay Kenzo na nakatayo lang at tinanggap ang galit ng kanyang ina. Walang hiya ka! Sigaw ni Nanay Josie. Minahal ka ng anak ko ng buong puso. Niloko mo lang pala siya. Hindi lang basta niloko. Pinaasa mo pa na ikakasal kayo. Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang dulot ng sa anak ko? Hindi mo lang siya sinaktan. Binigyan mo rin siya ng kahiyan. Walang hiya ka, Kenzo. Pinagkatiwalaan ka ng anak ko at pinagkatiwalaan din kita. Nay! Naiiyak niyang sigaw at lumapit kay Nanay Josie. Nay, tama na po. Umuwi na po tayo. Pero galit na galit pa rin ang kanyang ina. Ikaw? Ikaw na walang hiya ka. Balita ko, si Eunice Fontanilla ng asawa mo. Direktor ka na rin ng kumpanyang ito. Mukhang pera ka. Pinagpalit mo ang anak ko sa mas mayaman. Mukhang pera at ambisyoso. Tandaan mo to, Kenzo. Hinding-hindi ka magiging masaya. Lahat itong pinapangarap mo, babagsak sa harap mo. Magmamakaawa ka. Luluhod ka sa anak ko. At kapag nangyari yon, duduruan lang kita at hindi kita hahayang makalapit kay Tisay. Mas lalong bumagsak ang mga luha niya. Nay, please, tama na po. Malamig na tumingin sa kanya si Kenzo. Pakiuwi ng nanay mo. Baka maabutan pa kayo ng chairman at ng asawa ko. Parang may sumapak sa dibdib ni Tisay. Mas lalo siyang nasaktan sa sinabi ni Kenzo. Pakiramdam niya, wala na rito ang pinagsamahan nila ng halos 5 taon. Anong nangyayari dito? Tanong ng isang matandang lalaki na bumaba sa sasakyan. Paglingon ni Tisay, lumabas na palang mga Fontanilla. Muli niyang nakita sina Zoren, Sir Alfonso at Patricia. Nagulat sina Eunice at Patricia nang makita siya. Pero ang mas lalo niyang ikinagulat nang makita niya si Mang Ben. Tatay? Sobrang daming nangyari, pero hindi niya kayang baliwalain si Mang Ben. Gulat na gulat ito nang yakapin niya. Teka lang. Kumawala siya sa yakap at nagpakilala. Wala nang pakialam kahit nandoon ang mga Fontanilla. Tay, hindi mo na po ba ako naaalala? Ako po to, si Tisay, si Queenie Marie Santiago, anak po ni Camille Santiago. Eto nga po eto ang kwintas ko. Tay, nawala po to sa akin pero nabalik na po ulit. Tay, ano pong nangyari? Bakit hindi niyo po ako binalikan? Bakit? Bago niya pa natapos ang kanyang sinasabi, hinawakan na ni Zoren ang kanyang kamay. Bakit nasa iyong kwintas na yan? At anong sinabi mo? Anong pangalan mo? Sino ang nanay mo? Hindi siya makasagot sa sobrang gulat. Hindi alam ni Tisay kung anong nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Zoren.
Lumingon si Zoren kay Eunice. Nasa iyo dapat ang kwintas na yan. Bakit nasa kanyang kwintas? Namumuo ang mga luha ni Eunice at halatang kinakabahan. Akin po yan. Nawala ko lang po. Kinuha po siguro ni Tisay. Kumunot ang noon niya. Anong sayo? Akin ang kwintas na to. Sabi mo hihiramin mo lang. Pinilit mong kunin sa akin nang umayaw ako. Kinulong mo pa nga ako sa bodega ng mga bata pa tayo, hindi ba? Hindi ko na nabawi dahil isinama ka na ng mga Fontanilla. Hindi totoo yan. Sigaw sa kanya ni Eunice. Magsitigil kayo. Mariing sabi ni Sir Alfonso. Lahat kayo, pumunta sa conference room. Kailangang mabigyan linaw ang lahat ng nangyayaring ito. Pumunta na nga silang lahat sa conference room. Nakakahiya rin naman kasi na doon sila nagtatalo sa harap ng building. Pinagtitinginan na sila ng mga empleyado. Lumingon si Sir Alfonso kay Nanay Josie. Magsimula tayo sa magandang dragonesang ito. Masama naman agad ang tingin ni Nanay Josie kay Sir Alfonso. Mukha ba akong nakikipagbiruan sa'yo? Siya po ang chairman. Huwag mo po sana siyang pagsalitaan ng ganyan. Sabi ni Kenzo kay Nanay Josie. Pero palaban ng kanyang nanay at minura pa ng malakas si Kenzo. Wala akong pakialam kahit hari pa siya. Sino ba yan? Nandito lang ako para sa anak ko para gumanti sa ginawa mong kalokohan. Suminghap si Sir Alfonso at matamang tiningnan si Nanay Josie. Ano bang ginawa nitong si Kenzo? Dinuro ni Nanay Josie si Kenzo. Nagpakasalang naman ang lalaking yan sa Eunice na to. Ang malala, nagplano na sila ni Tisay ng kasal at bigla na lang bubulaga na sa iba pala ikinasal. Sige nga, sabihin niyo sa akin kung paano ko kakalma. Akala niyo kung sino kayong mga mayayaman. Pag-aari niyo ba ang mundo? Hindi ko tunay na anak tong si Tisay pero ilalaban ko ng patayan to. Marahang tumango si Sir Alfonso at tumingin kay Mang Ben. Sino si Tisay? Anak mo ba siya? Magsabi ka ng totoo. Hindi agad nakasagot si Mang Ben, kaya si Nanay Josie na naman ang nagsalita. Isa pa yung Ben na yan. Anak ng palakayan. Iniwan sa akin tong si Tisay, sinabing babalikan. Umasa itong si Tisay pero naglaho na parang bula. Mga tao rito, mga walang kwentang tao. Halika na nga Tisay, umalis na tayo. Sumasakit ang bato ko. Pero pinigilan agad ito ni Sir Alfonso. Tumigil ka. Manahimik ka muna. Maupo ka. Hindi mareresolba lahat ng gulo kung aalis kayo. Mamaya, pakakalmahin kita. Diyan ka lang. Mag-usap tayo mamaya. Sobrang seryoso ng lahat pero hindi alam ni Tisay kung matatawa o ano. Halatang type ni Sir Alfonso ang kanyang Nanay Josie. Napailing si Zoren at matamang tumingin sa kanya. Isa lang ang gusto kong malaman. Nalilito ako. Naguguluhan ako. Bakit sinabi niyang nanay niya si Camille? Isa lang ang anak namin ni Camille. At bakit Queenie ang gamit mong pangalan? Queenie ang dating pangalan ni Eunice. Bakit mo sinasabing sa'yo ang kwintas na yan? Pero bago pa makapagsalita si Tisay, nagsalita na si Nanay Josie. Malamang, yun ang nasa birth certificate ni Tisay. Anong gagawin ng anak ko? Siya pang mag-a-adjust? At itong kwintas, kay Tisay talaga to. Dumating siya sa orphanage, nasa kanya ng kwintas na to. Inagaw lang ng balditang Eunice na yan. Awang-awa nga ako rito kay Tisay. Parang walang alam sa mundo. Nawalan kasi ng alaala at sabi ni Ben na aksidente raw. Di ba Ben? Napabuntong hininga na lang si Tisay. Pakiramdam niya, hindi niya kailangang magsalita. Napakagaling ng spokesperson ni Nanay Josie. Tumawa si Patricia, ang asawa ni Zoren. Han, hindi mo kailangang malito. Si Eunice ang anak niyo ni Camille. Maniniwala ka ba sa mga babaeng to? Tingnan mo nga, mukhang mga walang klas at delikadesa. Hoy, babaitang mukhang sugpo. Sabi ni Nanay Josie. Laitin mo na ang lahat, pati na ako, pero huwag mong idadamay tong si Tisay. Pinigilan niyang kanyang ina. Natatakot siyang baka kung ano pang mangyari kay Nanay Josie. Masyado na itong galit na galit, kaya pinapakalma na lang niya. Tumayo si Zoren at bakas ang galit. Napasigaw silang lahat nang bigla nitong hinila si Eunice. Mahigpit nitong hinawakan ng braso nito. Kung hindi hinila ni Kenzo ang asawa, baka talagang nasaktan na ni Zoren sa sobrang gigil. Magsabi ka ng totoo! Ikaw ba talagang anak ni Camille? Ikaw ba talaga si Queenie? Mariing tanong ni Zoren. Naluluhan na si Eunice. Ako po talaga?
Magsabi ka ng totoo. Parang bulkang sumabog si Zoren. Tumayo na si Sir Alfonso. Anak, huminahon ka. Uulitin natin ang DNA test at sa kanilang dalawa ni Tisay para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kumunot ang noon ni Tisay. Wala pa rin siyang maalala pero pakiramdam niya, unti-unti nang nabubuksan ng kwento tungkol sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Mang Ben, naggulong-gulo at bakas na ang guilt. Nanlaki ang mga mata ni Tisay nang bigla itong lumuhod. Patawarin niyo po ako. Usal ni Mang Ben. Hindi ko po anak si Tisay. Sinabi ko lang po sa kanya na ako ang kanyang ama para hindi na po magtanong. Lumingon ang lahat kay Mang Ben. Nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. Lahat ng ginawa ko para po mapagamot ang anak ko na may sakit. Pero alam ko pong walang kapatawaran ng lahat ng nagawa ko. Nang araw po na pupuntahan ni Sir Zoren sina Camille at Queenie, nauna na po akong pumunta sa bahay ng mag-ina para sunugin ang bahay nila. Galit na sumugod si Zoren kay Mang Ben at sunod-sunod itong pinagsusuntok. Walang hiya ka? Pumanaw si Camille nang dahil sa'yo. Anong klase kang tao? Napahamak ang mag-ina ko nang dahil sa'yo. Kung hindi pinigilan ng bodyguard si Zoren, baka nagpatuloy pa ito sa pagsapak kay Mang Ben. Wala namang ibang maramdaman si Tisay, kundi ang awa. Tinuring niyang ama si Mang Ben, pero hindi niya ito kayang lapitan pagkatapos ng kanyang natuklasan. Umiiyak na mas lalong nagmakaawa si Mang Ben. Pasensya na po. Handa po ako sa kahit na anong kaparusahan, pero hindi ko po ginusto yon. Inutos lang po sa akin ni Ma'am Patricia. Siya po ang may pakana para hindi na makita ni Sir Zoren ang mag-ina. Hindi si Eunice ang tunay na si Queenie. Si Tisay, siya ang tunay na anak niyo ni Camille. Tumulo ang mga luha ni Tisay. Hindi siya makapaniwala. Abot kamay niya na sana noon ang tunay niyang ama. Pero dahil sa mga taong naging makasarili, mas lalo silang naging magkalayo ng kanyang ama. Galit na sinampal ni Zoren ang asawa nito. Magbabayad ka sa ginawa mo. Mahal na mahal lang kita kaya ako nagawa yon. Bulalas ni Patricia. Kung nasa landas ko pang mag-inang yon, hindi ka mapapa sa akin. Pagkatapos ng araw na yon, pinarusahan na nga ang mga nagkasala. Nabilanggo si Mang Ben at Patricia at nakasuhan din si Eunice dahil sa pagiging kasabwat. Pero hindi masyadong mamigat ang kaso. Samantala, nawala naman ang posisyon sa kumpanya si Kenzo. Sana kahit ganito ang nangyari, alam mong minahal kita sa loob ng 5 taon, Tisay. Naluluhang sabi ni Kenzo. Napabuntong hininga naman siya. Salamat sa pagmamahal mo, pero hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Mahal mo ako, pero dahil sa ambisyon mo at pagiging gahaman, mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na hindi ka ang tamang lalaki para sa akin. Sige na, umalis ka na rito at alalayan mo ngayon si Eunice. Mas kailangan ka ngayon ng asawa mo. Bakas ang sakit sa mga mata ni Kenzo. I'm sorry talaga. Nang tumalikod ito, napabuntong hininga na lang si Tisay. Matagal din ang pinagsamahan nila ni Kenzo pero alam niyang makaka-move on siya. Lalo na at kasama niya na ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. May check-up ka na naman? Nag-aalalang tanong ni Tisay nang makita niya si Miko na naaksidente na naman. Hinagod ni Miko ang batok. Oo, parang sumasakit. Kailangan kong pumunta rito araw-araw. Maya-maya ay dumating si Dr. Cruz at biglang itinaas ang braso ni Miko na nakakast. Nanlaki naman ang kanyang mga mata pero ang ikinagulat ni Tisay, ang nayayamot lang na reaksyon ni Miko. Kunwari ka pang pilay. Natatawang sabi ni Dr. Cruz. Laging naghahanap yan ng masakit sa katawan. Gusto lang sumilay sa'yo. Kunwari, nagpapacheck up, pero mas madalas pang itinambay sa kantin kaysa sa loob ng kliniko. Dok, namumulang sabi ni Miko. Traidor ka talaga kahit kailan. Natawa naman si Tisay. Well, hindi mo na kailangan magpanggap. Starting tomorrow, hindi na ako madalas dito. Sa company na ako ng lolo at daddy ko. Kailangan ko kasing pag-aralan kung paano mag-manage ng mga hotel. Hindi ka na makakapagpapansin sa akin. Pero pwede namang sadyain mong makipagkita sa akin para mapansin kita. Napangiti agad si Miko. Alam kong broken-hearted ka pa pero pwede ba ako maligaw? Tumango naman si Tisay at ngumiti. Oo naman, pero dahan-dahan lang ha.
Humalakhak si Miko. Dahan-dahan lang. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga si Miko sa kanya. Hindi naman nagtagal, sinagot niya na rin naman ang binata. Nang ipakilala niya sa kanyang daddy, katakot-takot na tanong ang natanggap ni Miko. Anak, sa susunod, kayo naman ang ikakasal ng boyfriend mo. Nakangiting sabi ni Zoren. Niyakap niya naman ang kanyang ama. Salamat po sa pagmamahal sa amin ni Mami. Pero para aware po kayo, okay lang din po sa akin kung maghahanap po ulit kayo ng bagong mamahalin. Napangiti naman si Zoren. Salamat anak, pero hindi ko muna iniisip yan. Ang gusto ko muna, bumawi sa mga taong hindi tayo magkasama. Pagkatapos nilang mag-usap, bumaba na sila ng sasakyan. Napangiti siya nang makita ang kanyang lolo Alfonso na malakas pa. Kinakabahan na ako kay Josie. Baka hindi ako siputin. Nag-away kami nung isang gabi. Sabi ng lolo Alfonso niya. Natawa naman si Tisay. Lolo, wag po kayong mag-alala. Madali naman pong makalimot si Nanay Josie sa kasalanan. Nakasuot na nga po ng wedding gown. Uurong pa po ba siya? Napangiti agad ang kanyang lolo. Talaga? Nako, siguradong maganda yung dragonesa na yun. Napahalakak na lang si Tisay. Sobrang daming hirap ang dumating sa buhay niya. Marami ring panliling lang ang ibinigay sa kanya. Gayunpaman, nakita pa rin ni Tisay ang katotohanan at pagmamahal na nararapat para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya kung may mga bagay tayong nagawa na sa tingin natin ay ating pagkakamali, matuto sana tayong ihayag at huwag nang itago pa. Nang sa gayon, ang bigat na mayroon tayo sa ating mga dibdib, gagaan na lang at tuluyang mawawala. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.